أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Yusuf Ramos. Muli po ninyo akong samahan sa panibagong episode o panibagong nating pag-aaral. Ito po ay doon sa mga hindi natin natapos, doon sa mga nakaraan, ay itutuloy po natin ngayon yung tinatawag na ang kahalagahan ng pagsujud. Dito lamang po yan sa bukas na paanyaya dito sa Bangsamoro Media Production, inshallah. Okay? So ngayon po ay itutuloy po natin ang bagay na yun upang mas lalo po nating maunawaan, maintindihan kung gaano kahalaga ang pagsujud. Ang sujud na ito ay sadyang iniwasan ng tinatawag na si Shaitan. Si Shaitan ay isa sa mga lipi ng mga jin or nanggaling sa lahi ng mga jin. Ang isipin ng jin ay yung mga engkanto, yung mga nilikha ng Allah na hindi nakikita at unang-una pang nilikha ang mga jin bago pa ang tao. Okay, dito po ay muli po tayong magbubuklat o magbabasa. Ito po muli ang Al-Quran at nakikita po natin yan ang Al-Quran. Okay? Wala po tayong pinagkukunan ng mga ipinapahayag natin dito, maliban na lamang dito sa Al-Quran. Kaya hindi po tayo nagtuturo ng sarili nating opinion or nanggagaling sa sarili nating kautusan or katuruan. Tayo po ay bumabasa ng mga reference na ito po yung pinakadalil at o tinatawag ng mga proof ng mga Muslim upang nang sa ganon ay hindi po tayo magkamali. Yan. Kaya nga dito sa Islam, ang pinakamalinaw na aral at talagang ito ay nanggaling lamang sa nag-iisang tigapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito po sa pagpapatuloy natin, ay makikita po natin muli dito sa chapter 7, verse 11. Ito po ay sa surah Al-A'raf. Okay? Basahin po natin sa chapter 11, sa verse 11, ang sabi dito, sa wikang Tagalog na, para tayo mabilis. Dahil wala po tayong mahabang oras, kaya direktahan na po tayo, inshallah. At sabi dito, at katiyakang aming nilikha kayo, ang inyong amang si Adan. Sabihin, nilikha ng Allah, si Propeta Adan, ang kauna-unahang tao na nilikha ng Allah mula sa lupa. At pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog, ang marangal na hubog ng tao. Sabihin, ang pinakamagandang nilikha ng Allah mula sa lupa ay ang tao. Dahil ang hayop po, lahat ng mga kagaya ng mga ibon o ano pang mga nilikha na kagaya niyan ay nagmula din sa lupa. Pero ang tao, ang pinakamagandang hubog na hinubog ng Allah. At pagkatapos ay aming winika sa mga anghel. Okay? Yung mga anghel po ay tatalakayin po natin sa susunod kung sino ba talaga yung mga anghel na nilikha din ng Allah. At sabi doon ng mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Sabihin, nandito po yung patira pa, yung sujud. Kaya nga dito, tinalakay natin ang kahalagahan ng sujud. Kung ano ang purpose ng sujud. So, ang sabi dito, inutusan ng Allah na magpatira pa ang mga anghel. Kasama ron si Shaitan, ang demonyo, si Iblis. Sabi nito, magpatira pa kayo kay Adan. At sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Isang jin na nasa lipo ng mga anghel. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, si Iblis ang isa sa mga jin na nakatira sa paraiso kasama ng mga malaika. Sabihin ng mga malaika, mga anghel. Ito ang kaisa-isang jin na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Allah noong sa kapanahonan niya. Noong kapanahonan na yon. Kaya ang bilang gantimpala ng Allah dito kay Iblis, sabi ng Allah, manirahan ka dito sa paraiso kasama ng mga anghel. Wala pa si Propeta Adan doon. Wala pa ang tao doon. So doon sa punto na yon, si Iblis ay sabi ayon sa tafsir na mababasa natin doon sa Qasas al-Anbiya, History of the Prophet, na si Iblis ay 2,000 years na nanirahan sa paraiso bago nilikha ang tao, si Propeta Adan.
2,000 years. Yung taon po doon, yung haba ng panahon doon, hindi kagaya ng panahon natin dito sa daigdig. Iba ang panahon sa kanila, iba ang haba ng panahon sa kabilang buhay. Saka natin tatalakayin ang bagay na yan sa mga darating na panahon. Okay? Doon sa punto na yon, mga kapatid, si Iblis, ang punto dito, si Satan ay dati siyang Muslim. Okay? Siya ay sumusunod, sumusuko at tumatalima na may katapatan at kapayapaan sa nag-iisang tagapaglikha. Dahil hindi naman po pwedeng pumunta sa paraiso ang isang nilikha na suwail. Kaya nga dito sa punto na ito, nililinaw natin kung gaano kahalaga ang pagsujud. Dito, ang sabi rito, ang lahat ng mga anghel ay nagpatirapa maliban kay Iblis. Okay? Kay Shaitan. Okay? Na nasa lipon ng mga anghel. Siya ay tumanggi na mabilang doon sa mga nagpapatirapa. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, na hindi sumunod si Iblis doon sa time na inutusan siya na magsujud. Okay? Doon sa pagsujud, tumanggi na siya. Ang sabi rito, ang Allah ay nagwika. Dito sa verse 12, ang sabi dito, ang Allah ay nagwika. Ano ang humadlang sa iyo, o Iblis, upang ikaw ay hindi magpatirapa nang ikaw ay aking pinag-utusan. Subhanallah, mga kababayan. Ang ibig sabihin kasi nito, mga kababayan, yung pag-uutos ng ating Panginoon, kapag hindi tayo sumunod, isa lamang ang kanyang kahihantungan o kahinatnan. Okay? Isa lang. Dahil hindi sumunod. Kumbaga parang tayo ay nagtatrabaho sa isang company na kapag tayo ay hindi sumunod dun sa ating amo, ano ang gagawin sa atin ng amo natin? Pag hindi ka kinultasan ng sweldo, pwede kang ma-kick out or matanggal ka sa trabaho. Okay? Kaya dito, nung si Iblis ay inutusan ng Allah, hindi siya sumunod. Sa loob ng 2,000 years na siya ay nasa paraiso, na siya ay sumusunod, sumusuko at tumatalima. Isang utos lang ng Allah, isang sujud lang ang iniutos sa kanya ng Allah. Doon sa punto na yon, ano ang nangyari sa kanya? At ang sabi doon, ano ang humadlang sa iyo nang utusan kita na ikaw magpatirapa? Ano ang dahilan mo? Bakit hindi ka sumunod? Si Iblis ay sumagot. Okay, ganito. Sinabi ni Iblis, o si Iblis ay nagsabi, ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya, kay Adan. Subhanallah. Dito sa punto na ito, mga kababayan, naging mataas siya. Nagmataas na siya. Sabi niya, mas mainam ako kay Adan. Mas mainam ako kay Adan sa tao na nilikha mo na yan. Ano sabi doon? Mas mabuti sa kanya, ako ay nilikha ninyo mula sa apoy na walang usok. Okay? Mula sa apoy na walang usok. Tingnan mga kababayan, linawin nating mabuti yan. Si Iblis ay nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok. Kaya nga i-describe ni Propeta Muhammad SAW kung ano ang itsura, kung ano ni Shaitan, kung anong anyo ni Shaitan, ng demonyo na ito. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW na si Shaitan ay may sungay at mapula ang kanyang mata at siya ay may balahibo at siya ay may buntot. Yun ang i-describe ng Propeta Muhammad SAW ayon sa hadith. Sabihin, iba ang itsura ng mga jinn, ng mga tao, ng mga nilikha nito kaysa sa ating itsura bilang tayo ay tao. Yan, magkaiba po yan. Ang sabi dito, si Adan ay nilikha mula sa lupa at siya ay nilikha mula sa apoy na walang usok. Kaya dito, ang sabi sabi ni Iblis, sabi niya, ako yung mas mahigit kaysa sa kanya. Ako yung nilikha mo ninyo mula sa apoy na walang usok. At inyong nilikha mula, at si Adan ay inyong nilikha mula sa malagkit at itim na putik. So doon sa punto na yun, mga kapatid, ang punto doon, inutusan siya ng kanyang Panginoon. Kaya wala tayong karapatan na suwayin ang utos sa atin. Kaya doon sa punto na yon, ano ang nangyari sa kanya dahil hindi siya sumunod? Tandaan natin mga kabayan, ha? Iisa-isahin natin ang punto dito. Iisa-isahin natin para magang mas malinaw sa atin. Dito sa 13, sinabi ng Allah, okay, ang Allah ay nagwika, bumaba ka o Iblis mula rito sa paraiso. Dalawang punto ang ating nakuha doon, dalawang aral. Unang-una, nung ako hindi pa Muslim, hindi ako naniniwala na may paraiso. Unang-una yan. Kaya dito sa punto na ito, makikita natin, ang sabi doon, bumaba ka mula dito o Iblis mula sa paraiso. Ibig sabihin, may paraiso pala.
Okay? May paraiso pala. Hindi pala itong mundo na ito, ang akala ko noon, pag natapos na ang buhay, pag namatay na ako, tapos na. Kahit ito na yung paraiso. La ilaha illallah. Hindi pala. Kasi iba pa ang mundo na ito, iba pa yung paraiso. Magkaiba sila. Hindi sila parehas. Okay? At ang sabi doon, hindi marapat sa iyo na ikaw ay maging palalo dito sa paraiso. Okay? Lumayas ka sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba at nawalan ng karangalan. Subhanallah. Tingnan niyo mga kababayan, sa loob ng 2,000 years na namalagi sa doon, sumusunod, sumusuko at tumatalima sa nag-iisang tigapaglikha. Isang sujud lang ang hiningi ng Allah sa kanya. Hindi niya sinunod. Ano ang nangyari sa kanya? Lumayas ka. Hindi ka marapat na maging palalo dito sa paraiso. Kaya ang ginawa doon, sabi doon, pinalabas siya ng Allah doon sa paraiso. Dito sa 14, ituloy natin, ang sabi doon, at si Iblis ay nagsabi, ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay ibabangon mula sa pagkabuhay na muli. Sabihin, babangon sa libingan. Ang ibig sabihin mga kababayan, ang lahat ng tao na namatay, magsimula kay Propeta Adan hanggang sa huling mamamatay sa mundo na ito, ay sabay-sabay lang po yan babangon. Wala pa pong judgment, wala pang nahahatulan, wala pang pumunta ng impyerno, wala pang pumunta ng paraiso. Ang ibig sabihin po, lahat ng mga tao ay nakawaiting pa sa lupa. Lahat ng tao ay nakawaiting pa sa lupa, naghihintay pa sa utos ng Allah kung kailan tayo bubuhayin. Kaya ang mga tao na lahat na namatay, ay sabay-sabay lang. Kaya sabi ni Iblis, bigyan niyo ako ng palugit hanggang sa ang mga tao ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. At ibig sabihin niyan, makukuha natin ang aral doon na tayo ay hindi mananatili sa libingan. Ano man ang ginawa natin sa mundo na ito, haharapin natin. Babangon tayo at haharapin natin ang lahat ng ating mga ginawa dito sa mundo. Kaya wag nating isipin mga kababayan, lalong-lalo na ako hindi pa Muslim, ang lagi kong iniisip, pag ako'y namatay, tapos na. Kaya nagpapakasarap na ako dito sa mundo dahil sa kabilang buhay wala nang kasiyahan. No, hindi po yun. Dahil ang katunayan yan, bubuhayin tayong muli, haharapin natin ang lahat ng ating mga ginawa dito sa mundo na ito. Kaya dito mag-iingat tayo. Ito ang aral ng Islam. Ito ang katuruan ng Islam. Babala ito ng Allah na hindi mababago ang kanyang babala. Kaya napakahalaga mga kababayan. Ang sabi rito, unang-una si Iblis, dati siyang Muslim. Tandaan natin, siya'y nasa paraiso kasama ng mga anghel. Pero bakit siya naging non-Muslim? Inutusan siya ng Allah, magsujud ka. Pero hindi siya sumunod. Isang sujud lang ang hiningi na kanya ng Panginoon, ng Allah. Hindi siya sumunod, ano ang nangyari sa kanya? Isinumpa siya. Kaya dito mga kababayan, hindi ko sinasabi na lalong-lalo doon sa mga hindi pa Muslim na kung hindi kayo nagsusujud, ay kasama kayo ni Shaitan. Hindi po ganun. Ang ibig pong sabihin, ito po ay babala. Ngayon, kung ayaw nating mapabilang doon kay Iblis, kung ayaw nating mapasama doon sa mga isusumpa ng Allah, mga kababayan, sujud ang kailangan natin. Yan ang ibig sabihin, yan ang mensahe nito. Kaya nga po ako'y nasa Islam ngayon dahil dito sa mensahe na ito. Kaya ako'y ngayon ay nagsusujud sa lupa. Kaya ako nagpapatira pa sa lupa dahil sa mensahe na ito. Ayaw kong sumama kay Satan. Ayaw kong maging estudyante ako ni Satan sa apoy ng impyerno, mga kababayan. Babala ito ng Allah, pasubali ito ng Allah. Kaya nandito ang ating kaisipan, nandito ang ating pandinig, nandito ang ating mga mata. Gamitin natin sa tamang paggamit. Ito ay ilan sa mga paalala, una sa aking sarili, mga kababayan. Okay? At ang sabi dito, sa 15, sa 14, sabi doon, at si Iblis ay nagsabi, ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay babangon. Okay? Muli sa araw ng pagkabuhay. Yan. Kaya ang sabi ng Allah sa 15, ang sabi doon, ang Allah ay nagwika, ikaw ay isa sa mga nabigyan ng palugit. Kaya si Iblis hanggang sa ngayon ay nananatiling buhay. Si Iblis o si Satan ay namamayagpag. Patay na ang mga anak ni Adan, ang mga lahi ni Adan, namatay na. Pero si Iblis ay nananatiling buhay. Dahil yon ang palugit sa kanya ng Allah. Hindi pa siya nakakaranas ng kamatayan. Ang kanyang kamatayan sa araw ng ang lahat ay mamamatay. Sabihin, sa Yawm al-Akhir, sa huling araw ng mundo na ito. Ayan.
Okay? Anong sabi doon sa 16? Si Iblis ay nagsabi, okay, sapagkat ako ay inyong iniligaw, katotohanan ako ay haharang sa kanila, sa mga tao. Haharangan ko sila, saan? Sa inyong matuwid na landas. Okay? Ang ibig sabihin nito mga kababayan, si Iblis o si Satan ay gagawa ng paraan upang hindi tayo magsudyod katulad niya. Okay? Hindi kayo magsusudyod sa tuwing si Satan ay nandyan sa ating tabi. Ano ang sabi rito? Sasabihin din, ako ay tutungo sa kanilang harapan. Sa ating harapan. Ibig sabihin ganyan, tatakpan niya ang ating mga mata upang hindi natin makita ang tuwid na landas, ang tamang landas. Hindi natin makita ang tunay na pananampalataya. Yan yung ibig sabihin niyan sa literal na kahulugan. Okay? At sa kanilang likuran, sa likuran. Una sa harap, sa likuran. Subhanallah. Kukornerin tayo ni Iblis. Okay? Sa kanilang kanang bahagi, dito sa ating kanan. At sa kaliwang bahagi. Sabihin, palibot, pinalibutan tayo ng sundalo ni Iblis. Bakit? Upang tayo ay hindi magsudyod. Upang hindi tayo gumawa ng pagpapatira sa lupa na kagaya ng kanyang pagtanggi sa utos ng Allah na magpatira pa kay Adan. Bilang pag-alang, hindi bilang pagsamba. Dahil ang pagpapatira pa ay nauuko lamang sa Allah. Pero dahil ito inutusan siya ng Allah, magpatira pa kayo, hindi bilang pagsamba, maliban na siya ito'y paggalang kay Propeta Adan. Dahil ang tao, ang pinakamagandang nilikha ng Allah mula sa lupa. Yan. Okay? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, kukornerin tayo ni Satan upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nagpapatira pa o sa mga taong nagsusudyod bilang pagsamba sa Allah. Ayan. Upang sila ay hadlangan sa inyong landas at hindi ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat. Ang ibig sabihin, yung nagpapasalamat sa mga biyaya ng Allah, sa mga tulong ng Allah, at sa lahat ng mabubuting bagay na ibinibigay ng Allah, hindi magpapasalamat. Bakit? Nung ako hindi pa Muslim mga kababayan, ang katunayan yan, hindi ko nakikilala ang Allah. Kaya ako ay nagpapasalamat dun sa iba. Nagpapasalamat ako doon sa mga inanyuan ng kamay ng tao. Nagpapasalamat ako doon sa Ribulto. Ang katunayan niyan mga kababayan, sa San Pablo City, naandun ang simbahan ko talaga nung ako hindi pa Muslim. Sa San Pablo, naandyan lahat sa pader, sa dingding ng simbahan na yan. Diyan ako, dala-dala ko yung aking panyo at pupunas ako doon. Ipupunas ko rin sa kwan. Kasi yun ang turo ng pare. Pupunas ka doon, ipunas mo sa mga bagay na may sakit. Ang pagpunas kong ganyan, turap. Alikabok yung nakuha ko. Pinunas ko sa aking muka. A'udhu billah. So, yun ang aking pagkakakilala noon. Doon ako nagpapasalamat. Hindi ako nagpasalamat sa Allah. Ang punto doon, mga kababayan, yun ang gagawin ni Satan. Yun ang gagawin ni Iblis upang hindi tayo magpuri sa Allah. Hindi tayo magpasalamat sa Allah. Pag hindi nagpuri ang isang tao sa nag-iisang tigapaglikha, pag hindi tayo nagpasalamat sa nag-iisang tigapaglikha sa Allah, katulad siya, kasama siya ni Iblis. Na hindi nagpupuri at hindi nagpasasalamat sa Allah. Yun ang gusto ni Iblis. Ang iligaw ang lahat ng tao. Ang iligaw ang lahat ng tao upang maging classmate niya doon sa apoy ng impyerno. Subhanallah mga kababayan. Kaya mag-ingat po tayo mabuti dahil ito ay programa ni Satan. Ang pagpapatira pa ay haharangan niya. Kaya basahin natin. Sa 17, at ako ay tutungo, sa 18 na pala tayo, sa 18 na, sorry. Okay? Dito sa 18, sabi ng Allah, ang Allah ay nagwika, O Iblis, lumayas ka rito sa paraiso na walang kahiyan, subhanallah, at pinatalsik kung sino man sa kanila ang susunod sa iyo. Kung gayon, katotohanan, aking pupunuin ang impyerno kasama ka, Iblis. Sabihin, pupunuin ng Allah ang impyerno sa inyong lahat, kasama si Satan. Ayan. Ang punto nito mga kapatid, hindi natin kayang takutin ng Allah eh. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Allah ay matatakot. No. Ang katunayan niyan mga kababayan, sa punto na ito, sa mensahe na ito, kahit paanong gawin natin, sumamba tayo sa Allah, magpasalamat tayo sa Allah, tumanggi tayo sa Allah,
nasa free will yan. Kalayaan po natin yan. Ngunit, doon sa kalayaan na yon, doon tayo hahatulan ng Allah. Ano ang ginawa natin dito sa mundo na ito? Yun ang ihahatol sa atin. Kung nagtanim tayo ng kabutihan, kabutihan din ang ating aanihin. Kung tayo ay nagtanim ng kasamaan, kasamaan din ang ating aanihin. Kaya napakahalaga mga kababayan na malaman natin, matuklasan natin na ang pagsudyod ay napakahalaga. Ang pagsudyod ang dahilan ng pagkaparusa o pagkapatalsik ng Allah kay Iblis. Kaya mga kababayan, hindi ko po sinasabi na kayo ay kabilang sa kanya. Ngunit kung tayo ay hindi susunod, susukot at talima sa nag-iisang tagapaglikha, isa lang po ang ating kahinatnan, ang tayo ay mapabilang doon sa mga hindi nagsusudyod o hindi nagpapatira pa sa lupa. Hindi ko po sinabing ang mga Muslim lamang ang pupunta ng paraiso. Hindi ko po sinabi yon na kami lamang, mga Muslim. Maliban na lamang kung kayo ay sumama rin sa nagpapatira pa. Okay? Mga kababayan, kagaya ng sinabi ko sa inyo noon, maikli ang ating oras, kaya direktahan po tayo na nagbibigay ng pahayag upang tayo mabilis magkaintindihan. Hindi ko po kayo sinasaktan, hindi ko rin kayo tinatakot. Ang Allah hindi nagnanakot at hindi rin tayo pinupuwersa na maniwala. Ngunit, hanapin po natin ang katotohanan dahil wala pong magliligtas sa atin mula dito sa mundo na ito hanggang sa kabilang buhay maliban sa hanapin natin ang katotohanan. Kaya dito mga kababayan, muli ay ipinapaabot ko sa inyo ang paghingi ng paumanhin. Kung ako'y may nasabi na hindi mabuti, ay humingi po ako ng kapatawaran mula sa Allah at pangalawa sa inyo. Wala pong hangad na kayo isaktan, maliban na ipahayag natin ang katotohanan. Okay? So sa muli po ay magkikita-kita muli tayo dito sa ating programa, ang paanyaya, ang bukas na paanyaya dito sa Bangsamoro Media Production. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Yusuf, nagpapaalam, at magkita muli tayo sa susunod insyaAllah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.